Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mistulang eksena sa horror film ang nangyari sa isang magbabarkadahang nag-road trip sa Tagaytay. Nahirapan sila makabalik sa kanilang parking spot dahil sa nagkumpulang mga paniki. Halos nagitin sa takot ang grupong ito. Ang basement parking lot kasi kung saan sila nakaparada. Ginagawang tambayan ng mga paniki. Ang video, kuha raw ng magpamasahe kamakailan ng grupo ni Rexon sa isang spa sa Tagaytay. Ang parking po nila sa labas, wala nang space. So sabi sa amin nung guard, mag-basement na lang daw kami. Pagbalik po namin, mga around 6:30, medyo madilim na no, tapos na distract kami nung may mga narinig na kami mga panike. Tapos nung pinutok ko na po yung camera sa kotse, nandun na po sa ibabaw nung parang pinaka-ceiling, nandun na yung mga swarm nung panike. Tapos doon na po kami nagpanik kasi yun nga, medyo nakakatakot. Thankfully, wala naman po nangyari sa amin. Wala naman po nilagdat or nagkalabis. Yun nga lang, dahil ginagawang tambayan ng mga paniki ang kisame kung saan nakapark mismo ang kanilang kotse, Nadumihan na pala ng mga panike yung hood nung sasakyan. Dilinis agad po namin yung sasakyan kasi baka daw po mag-cause din siya ng mga marks dun sa pintura. ayon sa isang wildlife biologist, ang nakaengkwentro ni Rexon, posible daw mga insectivore bats o yung mga paniking kumakain ng insekto gaya ng mga lamok, gamo-gamo sa lagubang at tipaklong. Hindi naman unusual na nakatira sila dun sa parking lot na yun. Especially kasi yun nga, open siya, tas madilim sa loob. But at the same time, accessible siya from the outside. Tapos yun nga, given na sa Tagaytay siya, medyo malapit din siya no, sa mga relatively forested na areas. Yung rabies naman, ay ang transmission niya talaga ay sa mga bodily fluids. No? So kung nalaglagan lang naman ng poop ng paniki yung sasakyan, wala naman yung direct threat sa kanila. And at the same time, yung rabies naman sa bats, hindi siya documented sa mga paniki sa Pilipinas so far. Ang paalala lang ng mga eksperto, If you just leave them alone, wala naman yung gagawin. Especially, yun nga, nakasabit lang naman sila doon. For sure, madidisturb sila if you make a lot of noise, syempre, or ilawan sila. Pero hindi naman behavior ng mga ganong klaseng panike na umatake talaga. ang napakayaman nating kagubatan nagsisilbing tahanan ng mahigit 79 species ng paniki. Halos 38 sa mga ito, endemic o tanging sa Pilipinas na nakikita. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamalaki sa mga ito? Ang Acerodon jubatus o giant golden crown flying fox ang isa sa pinakamalaking paniki sa ating bansa. Isa rin to sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang paniking ito na endemic sa Pilipinas may wingspan na umaabot ng 1.7 meters at bigat na umaabot ng 1.4 kilos. Madalas itong napagkakamalang vampire bat. Pero sa totoo lang, hindi sila umiinom ng dugo. Prutas lang kasi ang kinakain ng mga paniking ito. Ang nakakalungkot lang, endangered na ang mga giant golden crowned flying fox dahil sa pagkakalbo ng ating kagubatan at bunsod na rin sa iligal na pangunguli sa mga ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.